Magandang umaga po sa ating lahat at linggo na maulan po dito sa Hong Kong. Morning devotion po ako. Babasahin ko siya sa 1 Corinthians chapter 12 verse 1 to 6. Ako at ang simbahan. Ikaw ay bahagi ng isang katawan, ang katawan ni Kristo o ng isang simbahan. Ang simbahang tinutukoy ng Panginoong Hesus ay hindi gusali kundi ang mga taong sumusunod sa Kanya. Gaya ng ikaw ay bahagi ng pamilya. May tatay, may nanay at mga kapatid. Ikaw bilang sumusunod sa Panginoong Hesus ay dapat bahagi ng isang simbahan. Lord, thank you Lord for this day and let your will be done Lord, and bless din sa mga manunood sa aking munting channel at YouTube Lord. Naway itong aking pagpapayag ay makatulong po sa mga baguhan at ikaw po ang kanilang parangalan at gagayahin sa kanilang araw-araw na pamumuhay. In Jesus' name I pray, Amen. O di po ba? Alam niyo po ang simbahan is parts of sa ating pagdiriwang. May simbahan tinatawag na gusali which is a kind of a group. So ang nag-group kailangan yung kada linggo or kahit anong ikapito sa 7 araw sa ikapitong araw ng iyong day off. Yun po yung tinatawag na pagsamba. Ay mali po kasi yung mga ibang katuruan na sandilang. Hindi po sinabi doon sa Biblia na sandilang. Wala po doon kahit halugugin niyo po ang church ay ang Biblia, wala pong nakalagay doon na sandilang ang Sabat. Ang Sabat po ay kung nag-work po tayo, yung pang-7 araw na yun po ang tinatawag na dakilang pagsamba sa araw. Kaya marapat po na tayo'y magsimba sa ikapitong araw ng ating Diyos dahil yun po yung talagang itinalaga ng Panginoon. Dahil siya rin po gumawa ng 6 na araw at sa ikapitong araw siya po ay nagpahinga. But take note po hindi po sinabing Sunday. So yung may mga work po ang day off po ay Monday, Tuesday. Pumunta po kayo sa inyong mga malapit sa inyong mga simbahan at doon po kayo magpuri sa Panginoon. So ituloy ko po. Ako at ang aking simbahan, di ba? Mababasa po ito sa 1 Corinthians 12 chapter 12 verse 12 to 1 to 26. Basahin nyo na lang po, itiknot nyo po para po sa ganon mas mainam po yung kayo po yung nagbabasa para manamnam nyo po yung anong sinasabi po. Kasi po ang totoo pong pag-aaral ay hindi po nakikita lagi sa preacher kundi sa pagbabasa po natin ng Biblia. Alam niyo po ang Biblia is the best guidelines. Kasi po yung mga nagtuturo sa Bible din po sila din na unang nag-aral. Kasi which is the Bible is a fragile na sinasabi. Alam niyo po ba ang fragile na sinasabi guys? Dapat hindi iyon ginagamit sa masasama, sa panlalait, sa pangungutya. Dapat po ang Biblia po ay ginagamit po yun sa pagtuturo, sa tamang pagtuturo. Kung ang tinuturo mo ay tama, pero kung ang pagtuturo mo naman ay mali, doon po nagkaganon-ganon yung mga member nyo po. So, kailangan dapat ang tamang turo at tamang pagtuturo po ang dapat natin para maka-winning souls po tayo. Kung ang salita ng Diyos ay nakapagpapagaling ng sugat, dapat yung paano po tayo mag-deliver ng salita ng Panginoon, yun din po dapat tayo magdoon para po yung mga nangihina ay maniwala talaga. Kasi po, iba po ang tamang pagtuturo sa maling pag-guide. Kasi po, tama yung tinuro mo, oo. Pero yung dawi kang magturo, kahit ako po, pag ang dawi mo po is magturo ay
puro na lang bulyaw, puro na lang sita, ay iiwanan talaga kita. Ganun po. Dapat po, ang tamang pagtuturo po is yung labing kan talaga. Kasi kung pansinin, kung papansinin niyo po, yung pag nagagalit po yung magulang natin, di ba pag pabulyaw silang nag-uutos, galit na galit tayo. Pero pagka mahinaon yung turo nila, kahit ayaw mo, di ba, sumusunod ka. Ganon din po ang pagtuturo po sa Biblia. So, ituloy ko po. Ano ang mga naidudulot sa iyo kung ikaw ay bahagi ng isang simbahan, no? Ikaw. Tanong ko ito para ito lahat sa mga pastors naman. Diba? Pastors. Diba? Kayo pong mga pastors, ano po ang maitutulong nyo po para po maibsan ang mga panlulumo ng inyong mga member? Kasi po, madalas po, naririnig ko po sa ibang mga miyembro na ganito, ganon. Dapat po, ang pastor po is the model. Ano po yung model? Yung tamang pamamaraan. Hindi lang po tinawag na pastor. Ang totoong pastor po is talagang kahit pasaway yung members, andun pa rin yung unlimited patient. Kagaya po ni Jesus Christ, bumaba siya, nagkatawang tao, naging ordinary lang siya, pero never siyang nanlait, di ba? Ang nilalait niya lang po mostly of the time is yung mga Pharisees. So kung kung sa ngayon, ang mga Pharisees ngayon, yung mga pastor na nagtuturo ng pabalang, yun po ang talagang nire-rebuke ni Jesus Christ nung unang panahon, di ba? Tingnan nyo po, kung himay-himay nyo po yung Bible, ang lagi niyan tinutulig sa noon is yung mga malalaking pangalan na ang pagtuturo ay mali-mali. Ganon din po sa ngayon. Kung ang pagtuturo mo ay pabulyaw, ay nako po, mag-isa ka na lang talaga. So, una dito, ang pakikipagkaibigan. Marami kang bagong makikilala. Mababasa ito sa Kawikaan chapter 17 verse 17 to 18 to 24. So kita nyo guys, ang pakikipagkaibigan, marami kang bagong makikilala. Di po ba ang pakikipagkaibigan po is napakahalaga. Ang pakikipagkaibigan po una, di ba? Paano tayo makipagkaibigan? Siyempre sa una, kilatis muna, yung pakikisama muna hanggang sa makuha mo na yung panatag na loob. Yun po ang tamang pakikipagkaibigan. Hindi yung kakilala mo na lang, sasabihin mo, ay, ang pangit mo, ang sungit mo, yun agad.